Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Magandang umaga po sa ating mahal na Apo Conching. Sa lahat ng mga nanonood sa internet, sa kay Tita Irene, Tito Jess, sa aking kapatid na si Bebs and Julian, at sa lahat ng mga nanonood, higit dito sa ating lugar. Sige po, konting muna, nagiinuman pa yung mga nauhaw sa kasasayaw. Sobrang saya, sobrang galak. Salamat po sa Ama dahil ako ay binigyan pa ng isang pagkakataon na makapag-facilitate sa banal na dambanang ito dahil napakabilis po ng araw eh. Para po bang yung nararamdaman ko masaya na malungkot. Mixed emotion kasi malapit na po akong lumisan sa dambana eh. Nalulungkot po ako. Ang pagninilayan po natin sa araw na ito ay ang pagtanggap sa banal na salita na sa araw-araw ay ating napapakinggan sa pamagitan ng taong kinalugdan, ang mahal na Apo Conching. Bago po ako magsimula, sino-sino po ba ang narito sa araw-araw? Magtaas nga po ng kamay. Taas po ng kamay, hindi ko po kayo tatawagin. Sino po naman yung dahil hindi nakakapunta rito, dahil mayroong mga inaasikaso sa bahay, may trabaho, taas po ang kamay. At sino naman po sa mga alagad na araw-araw rin ay mga naririto? Salamat po. Sa araw-araw po nating pagpunta rito sa banal na dambana, araw-araw po ay napapakinggan natin ang banal na salita ng ating Panginoon at ang pagsishare ng mga tinatawagan dito sa harap. Nakakapulo tayo ng magandang aral. Doon po ba sa ating pagtanggap sa banal na aral sa araw-araw, mayroon po bang pagbabago sa ating buhay? Hindi na po ba tayo magagalitin? Pasensyoso na po ba tayo o pasensyoso na? Wala na pong maramdamin. Wala nang ibig sabihin yung konting pagmamasid sa kapwa na mali ng kapwa ating hinuhusgahan, hindi na tayo mapanghusga. Siguro po, hindi man ganap na ganap, subalit marami pong kaganapan na nagbago sa ating buhay na sa dati nating buhay, maraming pagbabago. Higit sa lahat, ang ating pag-uugali, ang ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Sa pagtanggap po natin sa banal na aral, hambing po sa paghahasik ng binhi. Hindi po ba ang bawat isa sa atin sa pakikinig may kanya-kanyang reaksyon? Mayroong nakapikit, subalit matamang nakikinig, dinadama ang magandang balita. Mayroon namang tango ng tango, ganyan ang ganyan, subalit daman-dama rin niya ang banal na salita. Mayroon naman pong kuminsan nakakatulog dahil kuminsan hindi naiintindihan. Subalit pinipilit niya at nagsusumikap siyang maintindihan. Subalit sumisingit pa rin po ang kalaban. Mayroon naman po na panayang amen. Amen, amen. Sapagkat nasisiyahan po sila sa magandang balita at naunawaan nila at naiintindihan. Hindi naman po lahat na nandirito ay tumatanggap. Tumatanggap po, subalit paglabas nga, nawawala. Hambing po sa paghahasik ng binhi, hindi po ba ang Panginoon naghasik ng binhi? Ang binhi ay ang banal na salita. Naghasik siya ng binhi sa kadawagan, sa damuhan. Ano po ang nangyari?
hindi nabuhay, hindi simigla dahil nadaig ng mga damo. Naghasik ng bidhi ang Panginoon sa batuhan, sa mabatong lugar, na inis din, hindi tumubo. Naghasik ng binhi ang Panginoon sa magandang lugar, sa matabang lupa. Alin po ang tumubo? Hindi po ba yun sa matabang lupa? Dahil yung matabang lupa po na yun, kung paano tayo nakikinig at kung paano natin isinasabuhay ang banal na salita sa pamamagitan ng banal na aral ng mahal na Apo Conching. Alin po ba ang mainam? Sa dawagan, sa batuhan o sa matabang lupa? Siyempre po sa matabang lupa. Kaya po, ihambing natin ang ating sarili sa pakikinig ng banal na aral. Sa matabang lupa, bumagsak ang banal na salita kung paano natin tatanggapin ang banal na aral ng mahal na Apo Conching. Ang una ko po munang tatawagin para maunawaan natin ay ang ating kapatid na si Tita Beth. Muli po aming dakilang Ama, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa araw na ito, sapagkat hindi ka nagsasawa sa pag-aakay sa amin. Sa kabila ng aming mga kakulangan, sa kabila ng aming mga kahinaan, hindi ka nagsasawa. Patuloy mo kaming hinahanap, patuloy mo kaming inaakay, at salamat Ama sa araw na ito. Muli naakay mo kami sa banal na lugar mo upang makapakinig ng mga aral mo na kung ititimo namin sa aming puso't kaisipan, galak at kapayapaan ang aming makakamtam sa aming buhay. Amen. Ang tema po ng ating mahal na kapatid, sana po hindi po kayo nagsasawa sa akin. Ano po? Ito po ay isa lamang pagtugon sa ata sapagkat ang bawat tumatayo po dito, ako po sasabihin ko po sa inyo ang katotohanan na pag tinawag ka, kailangan tumayo ka. Sa totoo lang po, wala po talagang laman ng isip. Hindi nga po alam kung ano yung sasabihin. Subalit ano man po yung lumalabas sa bibig namin, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa Ama sapagkat batid po namin na ginagamit lamang yung aming pagkatao. Ang lahat po ng sinasabi niya ay parang ibinubulong sa aming kaisipan upang sambitin ang aming mga bibig at iparinig sa inyo. Sapagkat ang nais ng Ama, hindi masayang ang bawat sandali. Amen. Kasi po, hindi naman karaka-raka oras na magsimula ang gawain, lalabas na ang mahal na Apo Conching. Amen po ba? Sapagkat ang mahal na Apo Conching, marami pa rin po siyang ginagampanan. Hindi lang naman po tayong mga naipon lamang dito sa loob. Batid po namin yun na sa mga sandaling ito, mayroon siyang mga tumatawag na nasa ibang bansa na naghahanap din ng kalinga ng ating Panginoon na kanyang binibigyan din ng oras. Pinapartihan din po siya ng oras. Kaya habang wala po ang mahal na Apo Conching, itinakda po yung ganitong klase ng gawain upang hindi po tayo mainip. At nawa po, mga mahal kong kapatid, nagbebenepisyo din kayo. Alam po namin, dama po namin yon sapagkat kami ay katulad din ninyo dati na ang hinihintay namin, ang pinananabikan ay yung aral ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Subalit upang hindi kayo mainip, nagbigay po ng kaparaanan ng Ama at ito nga po, gumagamit po siya ng mga tao. Kayo po, maaari din po kayong gamitin. Pag tinawagan po kayo rito, huwag po niyong biguin ang Panginoon sapagkat kaya sinambit yung pangalan mo ang ibinubilong ng Diyos doon sa taong nagpapasilitate dito sa gitna. Kaya pag tinawag po ang pangalan ninyo, magpasalamat kayo sapagkat kayo'y pinili, hindi ng tao, kundi ang Diyos ang pumili sa inyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, hindi po sapat na tayo ay nakaupo lamang sa ating luklukan. Hindi po sapat na tayo ay nakikinig lamang, kundi ang marapat, ang bawat aral na ating napapakinggan, pinapasok natin sa tenga. Ano po?
naway hindi mangyari na pumasok sa kaliwa, lumabas sa kanan. Naway hindi po mangyari yon. Nawa po ang maganap, pumasok sa ating mga tainga, dinigest ng ating isip, pagka-digest dito, lahat ng mabuti, pumasok sa ating puso, at ang lahat ng pumasok sa ating puso ay ating maisagawa. Ang pakikinig na walang pagsasagawa, baliwala. Amen po ba yun? Ang mahalaga, anumang aral na ating natatanggap, napapakinggan, na isasagawa natin. Sapagkat doon magsisimula ang tinatawag na transformation o yung pagbabago. Bakit ka nagbago? Bakit ako nagbago? Na sa dati kong buhay, sinabi ko na sa inyo, ako'y isang sutil, ako'y isang maldita. Pagka nga po ako nasa eskwelahan, kinwento ko na po ito sa inyo, wala pong may gustong bumati sa akin. Kung saan ako dadaan, siguradong lilihis sila. Sapagkat ang aking pagkatao ay hindi kaaya-aya sa kanila. Sapagkat ang pagkakakilala nila sa akin, ako'y matapang, ako'y mapaghanap sa kamalian ng aking kapwa, kaya po ako ay kanilang iniiwasan. Subalit, sa pagtanggap ko sa aral ng ating Panginoon, kahit papano, unti-unti, mayroong nababago. Amen? Palagay ko po ito ay totoo rin sa inyo, na sa araw-araw na tayo nagpupunta rito at nakakarinig ng aral ng ating Panginoon, unti-unti, merong nababago. Ang nakakalumbay sa Panginoon ay kung nung hindi ka pa nagpupunta dito, dyaryo ka na ng bakuran ninyo, hanggang ngayon, dyaryo ka pa din ng bakuran ninyo. Anong ibig kong sabihin? Sa dating buhay, tsismosa ka, lahat ng tsismis ng bakuran, alam mo, nagpunta ka dito, nakarating ka dito, nakapakinig ka ng banal na aral ng ating Panginoon, subalit wala pa rin nababago sa inyo. Hanggang ngayon, tsismosa ka pa rin. Dapat, kung nakarating ka na dito na let us say for a month, for 2 months, for 3 months, merong nababago sa mga pangit na ugali na mayroon tayo. Tita Lucy, hindi ba favorite line ko to? Na nung dating hindi pa ako nakakarating dito, hambing ako sa isang napakapangit na uod. Naninira, gumagapang, hambing sa uod na sumisira ng dahon. Ako naman ay hambing sa uod na sumisira ng ating kapwa. Subalit nang dahil sa banal na aral na napakinggan ko, paborito kong linya ito, na mula sa isang pangit na uod, ginawa ako ng Panginoon paunti-unti na isang magandang paru-paro. Magandang paru-paro na ba ako, mga kapatid kong alagad? Kasi po, dati talaga, lahat ng mga negatibong ugali ng tao, inang ugali ko. Kaya, nung ma-realize ko na marami pala akong ginagawang kamalian sa buhay ko, nahiya po talaga ako sa Panginoon. Akala ko doon sa mga ugali ko na yon, sikat ako, pero hindi pala. Sikat pala ako sa demonyo, pero sa Diyos pala, katakwil-takwil pala ang mga ginagawa ko. Nawa mga kapatid, sa bawat araw na kayo nandito, magsilbi tayong ilaw ng ating kapwa. Kung tayo po'y naliwanagan sa pamamagitan ng mga banal na aral na ating tinatanggap, wag po nating sarilinin. Ang ilaw po o ang liwanag na ating tinanggap, ang expectation po ng Panginoon, ang liwanag na ito ay maibahagi din natin sa ating kapwa. Sapagkat ano ang saysay? Natututo ka sa mabubuting aral, pero ikaw lang ang nakikinabang. Ang nais ng Ama upang higit tayong maging kalugod-lugod sa Kanya, ano man yung magagandang aral na naririnig natin sa banal na lugar na ito, na ibabahagi natin sa ating kapwa. Kaya niyo po bang gawin yon? Divine Mercy, ayaw na naman pong magsisagot. Siguro po, hindi po nila kaya. Hindi niyo po ba kaya na kung ano man, sino po sa inyo yung ganito yung ginagawa? Pagkagaling dito, hindi magkandatuto pagdating sa bahay, sa pagkukwento sa mga kasambahay, kung ano yung magandang aral na narinig niya dito. Sino po sa inyo yung gumagawa ng ganon? Kapuri-puri sa Ama. Kapuri-puri sa Ama. Subalit may warning po si God dyan.
Baka po kayo nagsasalaysay sa kanila ng mabubuting aral na naririnig nyo dito, pero hindi naman nakikita sa inyong gawa. Hindi po kayo papaniwalaan. Baka po husgahan pa kayo. Sabihin pa sa inyo, araw-araw, nanduroon ka, pero wala namang nababago sa ugali mo. Nakakahiya sa Panginoon. Sana po, yung mga binabahagi natin sa ating kapwa, katulad ng aral na narinig nyo dito na never ninyong pag-uusapan ang taong hindi nyo kaharap. Sapagkat pag pinag-usapan ninyo ang taong hindi nyo kaharap, mas malamang na magkasala kayo. Amen po ba? Sapagkat ang pag-uusapan ninyo tungkol kay Magdalena ay hindi naman yung magagandang bagay na ginagawa ni Magdalena. In most cases, ang pag-uusapan natin, yung mga kapintasan ni Magdalena. Kaya kung ganun ka pa rin, mahuhusgahan kayo. At hindi lamang kayo ang mahuhusgahan. Ang nakalulungkot, pati yung taong ginagamit ng Panginoon upang magbigay ng aral sa mga tao, kasama sa panghusga. Ano po ang sasabihin? Yan ba yung natututunan nyo kay Apo Kunching? Ang manyismis ngayon ang kapitbahay ninyo, kaya pati si Apo Kunching na walang kamalayan, nadadamay. At higit sa lahat, ang banal na espiritu na nagbabahagi kay Apo Kunching ng mga banal na aral, pati siya nadadamay. Kaya napakadelikado mga kapatid, ano? Dapat po maging kalugod-lugod sa Ama ang lahat ng ating gawa at salita. Ito po ay isang aral na narinig ko din sa isang pare. Ano daw po ba yung sinasabi at the end of the Mass? Ano po yung sinasabi ng pare? Humayo kayo at ipalaganap ang magandang balita. Amen po ba? Sinasabi po yun ng pare kapag po tayo nagsisimba. Huwag naman po ninyong itanong sa sarili ninyo, paano ako makakapagpalaganap? Hindi naman ako pare. Paano ako makakapagpalaganap? Hindi naman ako pastor. Alam niyo po, hindi naman po kailangan maging pare at maging pastor tayo para makapagpalaganap ng salita ng Diyos. Hindi naman po kailangan na napakagaling mong magsalita. Alam niyo po, ang pagpapalaganap ng aral ng Panginoon ay mas epektibo kung ito ay nakikita sa gawa. Kaya mga mahal na kapatid, nawa po ay magsilbi tayong ilaw sa ating kapwa. Ano man yung banal na aral na tinatanggap natin, maibahagi natin sa ating kapwa, hindi lamang sa salita, kundi higit sa lahat sa pamamagitan ng gawa. Ito po ay naihahambing ko. Hindi po ba? Pag umiilaw tayo sa prosesyon, ano po ang hawak natin? Ano po? Kandila. Divine Mercy, konti lang po yung may hawak ng kandila, ayaw pong sumagot eh. Ano po kaya hawak nila? Baka po butong pakwan habang umiilaw sila sa prosesyon. May hawak po tayong kandila. At saan nagmumula ang liwanag ng kandilang ito? Saan po nagmula? Isipin po ninyo pag umiilaw kayo sa prosesyon, may hawak kayong kandila, maya-maya makikita mo mula dun sa umpisa ng prosesyon hanggang dun sa dulo, may mga liyab na yung kandila nila. Amen po ba? Saan po nanggaling yung liyab ng kandila na yon? Hindi po ba't sa isa lamang? Isa dun sa mga umiilaw, may lighter o kaya ay posporo. Kaya yung kandila niya, sinindihan niya ng kanyang lighter at posporo. At nang makita ng katabi niya, nakisindi. At nakita nung kasunod, nakisindi. Hanggang yung ilaw ay lumaganap sa lahat ng umiilaw. Mga kapatid, ganyan po ang nais ng Ama sa kanyang banal na aral. Mahalin tulad tayo sa kandila na ang liwanag ay maipasa natin sa lahat, sa nakararami. Huwag po tayong tumulad sa ilaw na artipisyal, na alin po ang naliliwanagan, yun lang lugar kung saan siya naka-install. Hindi na po iyan po pwedeng lumaganap dun sa kabilang bakuran. Huwag po tayong pumare sa ganong klase ng ilaw. Kundi ang parisa natin ay ang ilaw ng kandila na mula sa isa ay napapalaganap sa nakararami. Ganyan po ang nangyari sa misyon ng ating mahal na Apo Kunching. Ang liwanag
na ibinahagi sa kanya ng banal na Espiritu ay napalaganap. Ngayon po, ang dami-dami na pong nakikinabang. Amen po ba? Hindi lamang po tayong nandirito. Marami na pong taong nakinabang sa kanyang banal na aral. In fact, ito nga po at this moment, napapanood po tayo sa internet. Ang lahat po ng tumatayo dito sa harap, maging kayo, na tatamaan din po kayo ng camera at napapanood po kayo ng mga kapatid nating sumusubaybay sa internet. Sa makatuwid, ang liwanag ay hindi lamang nakafocus dito, kundi lumaganap na sa iba't ibang parte ng mundo. Kung ito'y napalaganap sa iba't ibang parte ng mundo, ikaw, ako, tayong lahat, dapat maging tagapagpalaganap din, simulan natin sa ating kani-kanyang mga pamilya. Napakahalaga ng aral ng Panginoon. Ito ang magbibigay sa atin ng katatagan. Ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang sa bawat araw magkaroon tayo ng pag-asa sa ating buhay. Ikaw ba'y nalulungkot? Nalulumbay ka ba? Dahil sa Lunes, deadline na ng pagbabayad sa kuryente. Pag wala kang pambayad, natatakot ka. Baka ikaw ay malagutan ng ilaw. Huwag po tayong mangamba. Anuman ang sumasagi sa ating kaisipan, itinuro sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na aral, pumanatag lamang tayo. Pumanatag lamang tayo sapagkat mayroong Panginoon na tutulong sa atin. Ito po'y lagi kong sinasabi, ang salitang hindi kita pababayaan, paulit-ulit binanggit ng Panginoon sa banal na kasulatan. Ito po'y binanggit niya ng 365 times. Hindi kita pababayaan. 365 times po niyang binanggit sa banal na kasulatan. Ibig sabihin, ilang araw po ba sa loob ng isang taon? 365, ano? Ibig sabihin, araw-araw na tayo ay nabubuhay, sinasabi sa atin ng Panginoon, anak, pumanatag ka, hindi kita pababayaan. Iyan po ay panghawakan natin sapagkat ang Panginoon ay hindi talusira. Hindi sa katulad ng tao na pagka sinabi, nababali. Ang Diyos, pag nangako, totoo. Hindi sa sisira sa kanyang pangako. Maging matatag tayo, maging malakas tayo, mapuno tayo ng pag-asa na mula sa Ama sapagkat iyan ay nakapaloob sa kanyang mga banal na aral. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Tita Beth, sa napakaganda mong ibinahagi sa bawat isa sa amin. Nawa ang bawat isa ay nakatanggap at maging ilaw ng kapwa natin. Sino ba ang gustong mag-volunteer sa mga tagasunod? Volunteer po sa mga tagasunod. Wala po. Sa mga choir po. Sa mga choir. Tita Pilar. Purihin, purihin, purihin ka, Ama. Nais ko lamang pong maghandog ng isang awitin sapagkat narinig po namin yung salitang huwag kang mangamba. Kaya't nais ko pong awitan kayong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Ang awitin pong ito ay damhin niyo po. Kung maaari po, ipikit niyo po ang mga mata at namnamin niyo po ang awitin. Isipin niyo po ang Panginoon, ang siyang umaawit sa inyo. Kay buti po ng ating Ama sapagkat sa tuwin niya nag-aalay po siya para tayong lahat ay maakay niya. Kaya't huwag po tayong mangamba. Nandyan lamang siya.
inaantay po tayo, minamahal niya tayo, at sa tuwin niya, kinakalingan niya tayo. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa, sasamahan kita saan man magpunta. Sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin magpakailanman. Ako, Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo, tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa, sasamahan ka niya saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Ako, Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo, tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa, sasamahan ka niya saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Sa langit kayo'y hihintayin,
yun, igagayak man din. Ako, Panginoon yun, at Diyos, tagapagligtas niya, tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka lang iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Kaya'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita, minamahal kita. Ganyan po tayo kamahal ng ating Diyos. Kaya po siya pumili. Kaya po siya nagbabata sa bawat araw, gumamit katauhan ang ating minamahal na Apo Conching upang ipadama ang kanyang tunay at wagas na pagmamahal. Salamat po. Maraming salamat po, kapatid na Pilar. Kung ating po ninamnam at dinama ang awitin, talagang maiiyak po tayo dahil ang Panginoon ay lagi nating kasama sa lahat ng oras, sa bawat problema na ating mga dinadala, sa mga karamdaman. Yung pong may mga karamdaman, huwag po kayong malumbay, huwag po kayong malungkot, sapagkat ang Ama ay laging nasa inyong tabi. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang tagasunod. Hindi ko po siya kilala, subalit lalapitan ko po siya. Kanina, wini-wish ko, sabi ko, sana huwag akong tawagin. Kasi, I'm in a situation na hindi maganda ngayon. Pero, ang dami ko rin natutunan sa araw na ito. From Ma'am Beth, sabi niya kanina na sa pagtanggap, nandoon yung faith mo. And then, at the same time, yung mga na tinatanggap nating mga pangaral, may sa buhay, na hindi yung papasok sa kaliwang tainga, lalabas. Parang useless ang pakikinig kung hindi mo may apply sa buhay. And then yung transformation niya, from being masungit and all that, nag-transform siya. Part pa rin yun ng pagtanggap. And then, isang kanta na most of the time, kung ako lang masusunod, gusto kong kantahin niya lagi yung Maghintay Ka Lamang ni Ma'am Mirna. And yung
kinanta ngayon ni Ma'am Pilar, huwag kang mangamba. These are very inspiring songs, enough to liven up my spirit, na kahit may pinagdaan, I still believe that God will lift me up. I will be liberated from all these things that I am facing right now. Hindi naman ako nawawalan ng pag-asa na time will come, ma-overcome ko rin. In the past, marami din naman akong pinagdaanan. Pero, hindi ako sumuko. Nung una, ang treatment ko sa problema was patakas. Patakas in a way na I go out with friends. Meron kaming konting inom, bowling, movies, and all that. Thinking na yun maka-alleviate sa pinagdaanan ko. But I was wrong. Temporary yung relief, temporary yung happiness na maramdaman, na pag medyo tipsy na, sabi ko, when I go home, matutulog na lang ako, thinking that that will solve my problem. Pero hindi. Temporary lang yung mga bagay na yun. And then one day, dinala ko na isang kaibigan dito. Napakinggan ko ang pangaral ng Holy Spirit through Apo Conching. And then, from that time on, nandoon yung longing na I have to go there. Pupunta ako dito. Until na-notice ko na lang sa sarili ko, there were some changes. Kahit yung mga estudyante ko, na ano rin nila yon. Dahil kamukha ni Ma'am Beth, ako noon, hindi rin basta-basta nalalapitan. Pag nakikita ko ng estudyante ko, lalo na paghaharap ako sa klase, seryoso na yung pagmumukha ko, nagkakalabitan na sila. Huwag kang maingay, huwag kikibot yung bibig mo at maninigaw si Ma'am. Pero those things change. Later on, sabi nila, hindi ka naman pala mamasungit eh. Itsura mo lang yung masungit ka. Sabi ko, kasi you've got to know the person better. At saka mo lang masabi kung sino siya talaga at kung ano siya talaga. It's just na nasaksak sa utak ko that when I stand in front of my students, I mean business with them. Seryoso ako to lay down to explain the lesson na dapat ko ipaliwanag. Na walang liko-liko, walang bulahan. Then after that, paglabas sa classroom, that's when the friendship is revived. Ayoko lang talaga nung nasa classroom, medyo magulo. Okay, going back sa pagtanggap, madali sabihin na tinanggap ko na, I am born again. Pero how to do it, paano mo maisabuhay, handon ang challenge, handon ang hirap. Kasi there are people around you who will pull you down. Sa halip na i-push ka sa mga objectives mo sa buhay, they will pull you down. So, at times, panghihinaan ka ng loob. Sabihin mo sa sarili mo, ba't ba ganito? Pero, ang rationality ko lang doon is that hindi tayo pare-parehas ng pag-iisip, hindi tayo pare-parehas ng pag-uugali. So, kung ano yung thinking niya, kanya yon. Ang thinking ko, ang paniniwalaan ko, iyon ang akin. Matagal kong
sinunod ang mga pangaral. I kept my patience, my perseverance. In short, kontrolado ko ang sarili ko. Pero dumadating sa buhay ng tao na yung punong-puno ka na, may katiting pang pag-asa, may katiting pang pasensya na natitira sa iyo. Pero sa isang iglap lang, nanalo ang kalaban ko. And that makes me sad. Kasi sabi ko, Lord, balik naman na naman ako sa number 1. Na supposed to be, unti-unti nang ma-elevate yung faith ko, yung aim ko na magbago. And yet, there are people around na hindi natin sasabihin masama. It's just na magkaiba nga lang kami ng pinaniniwalaan. Pero I am hopeful na one day, malagpasan ko rin ang lahat ng ito. Siguro nga, kulang pa yung supplications ko. Kulang pa yung manifestations ng faith ko. Kaya ganito. I am still undergoing trials right now. Pero, buhay ang pag-asa ko. Hindi ako pinababayaan ng Diyos. Hindi ako pinababayaan in a way na nilagay niya ako sa isang lugar where I am safe right now. Binigyan niya ako ng isang munting anghel na kasakasama ko. Sa mga anak ko, naiintindihan ako. Basta, ang inihiling ko lang sa Diyos, Lord, give me space right now. Kailangan ko ng space. Mapag-isipan ko ang lahat ng bagay. It's a decision that was very hard for me, but I have to do it. Hindi lang para sa sarili ko, o hindi, para sa pamilyang minahal ko. Ang pagtanggap, kailangan na nga may kasamang gawa, pero in a way, right now, hindi ko mapangatawanan because of the situation that I am in right now. Tumawag si Apo kagabi. Kumusta ka na, kapatid? Kasi since the anniversary, hindi na ako nakabalik. May mga inaasikaso, yung mga apo ko. Ikakasal yung bunso namin. So, there are things na medyo na-prioritize. Pero saan ba? Baka isang araw, magulat na lang ako sa sarili ko, nandito ako most of the time. I am looking forward to that. Muntik nang mangyari, it's just na nagkaroon ng changes. So, right now, alam ko naiintindihan ako ng Panginoon kung bakit hindi ako madalas na napupunta rito. Pero, God is always in my heart with Mama Mary. Hindi ako bumibitaw sa Kanya kahit gaano kahirap ang pinagdaanan ko. I never stop praying. I never stop asking God. Tulungan ako sa mga pasanin sa buhay. At hindi naman niya ako pinababayaan. And with that, I am thankful to God. Matatag pa rin ako. Hinarap ko ang problema. Dahil alam ko nandyan si Lord, kasama ko. There was a time na nag-iisa ako. Sabi ni Apo, kapatid, hindi ka nag-iisa. Nandyan ang Panginoon. Nandyan ang mahal na Birhen, nakatunghay sa iyo. Iniingatan ka, inaalagaan ka.
Basta manalangin ka lang at magtiwala na hindi ka pababayaan. Lahat tayo ng mga pinagdaanan sa buhay. We just have to keep on trusting God. Maniwala tayo, magtiwala na hindi nga tayo pababayaan ng Panginoon. Alisin natin yung mga pangamba dahil isang setback yan sa ating faith. Pag takot ka, ang tendency mo is magkakaroon ka ng negative thoughts. And at the same time, sira na yung diskarte mo, yung mga decisions mo, yung mga choices mo sa buhay, medyo tagilid. It's because naunahan ka na ng takot. Dati rin ako natatakot, pero kay Apo, itatapon mo lahat ng takot na yan. Pag tinitext ka niya, ako ang iyong Diyos. Iingatan kita, ililigtas kita, aalagaan ka kita. Manalig ka, mahal na mahal ka ng Panginoon. Thank you. Maraming salamat po, kapatid. Tunay ngang buhay ang Diyos dahil sa bawat pagtanggap natin sa banal na salita, kailangan po mayroong faith and confidence sa ating mga sarili. Samahan po natin ang faith. Dahil kung walang faith, hindi po natin maisasagawa ang ating o maisasabuhay ang ating tinanggap na banal na aral. Hindi po ba sa bawat pagtanggap natin sa araw-araw, kung minsan nagkakaroon tayo ng, tama nga po ang tinura ng ating kapatid at ng Tita Beth, hindi natin maisasagawa o maisasabuhay sapagkat kung minsan merong mga challenge o hamon, merong mga pagsubok, subalit kung ating pagninilayan, matatanggap po natin lahat yun. Basta't manalig lang po tayo. Higit sa lahat, ang mahal na Apo Conching, ang banal na Espiritu, na nagmimensahe ng banal na aral sa araw-araw, pakinggan po nating mabuti, isa puso at isa isip. Hindi po ba meron din po tayong aklat, tinapay ng buhay? Sino na nga po ba ang nakabasa nito? Sino nga po ba ang mayroon nito? Nabasa na po ba natin o hindi pa natatapos? Mayroon nang natapos, mayroon nang nagsisimula pa lang. Sa tinapay ng buhay po, andun ang mga mensahe ng banal na Espiritu ng ating kapatid na alagad, Tita Beth, Tita Marisa, and Tita Marie. Andun po lahat. Kung mayroon kayong hindi nauunawaan, doon po kayo magtanong. At higit po sa lahat, nagpapasalamat din po kami sa website designer na si Tita Raquel at Tita Cathy at ang IT team dito dahil sa pamamagitan ng internet, napapanood nating lahat. Higit sa ibang bansa na sa bawat mensahe, maraming nababago. Sabi nga ng ating kapatid, there is a transformation. Nababago ang ating mga sarili, yung mga dati nating pag-uugali, nababago. Higit po sa lahat, doon sa mga merong Facebook, ando rin po ang mga mensahe ng ilang alagad, tulad nila Tita Glo, Tita Beth, andun din po ang mga mensahe. Hanapin lang po nyo doon at magbibigay aral din po sa ating lahat. Ako po dati, malapit na po akong bumalik. Sa panonood ko sa internet, hindi po ako nakakalaktaw ng panonood. Sapagkat pag hindi po ako nakapanood ng mensahe, para po bang nanghihina ako? Para po bang nawawala na ako sa align? Parang naliliko ako ng landas. Subalit pag napanood ko na ang mensahe, yun po, nagkakaroon ako ng pagtitibay. Kami pong mag-asawa at ang aking pamilya. Nakapag-share na ako po eh. Pasensya na po. Ang susunod ko pong tatawagin, ala pa po ang ating mahal na Apo, ay sino po magbo-volunteer? Caps? Mayroon pong caps dyan na gustong mag-share.
Sino po? Ano po pangalan nila? Monet, kapatid na Monet. Taga saan po sila? Isang mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Medyo matagal-tagal na po kasi akong hindi nagbahagi. Pero kung uumpisahan ko po kasi yung karanasan ko sa dambana, baka po matagal pa po tayong matapos. Pero ang ano po yata tema is wag mangamba. Ako po noon, bago po, sa dati ko pong buhay, punong-puno po talaga ako ng pangamba. Lalo po na nung nawala ang anak ko sa akin, saka nawala ang lahat-lahat. Hindi ko po alam kung paano ako nakakatayo ngayon eh. Na punong-puno pa rin po ng pag-asa. Kasi po, pag ang pananalig po natin po nasa Kanya talaga, hindi po tayo dapat mangamba. Kasi marami po siyang ipapadalang anghel sa iba't ibang form. Kahit tao na hindi mo kilala, tutulong sa'yo eh. Pero hindi mo alam, galing sa Kanya yun eh. Kasi po noon, bago po ako dalhin dito, iba't iba pong, hindi ko alam paano sasabihin yung espiritu. Nasabi nila, pag nalalayo ka sa Kanya, parang ang negative vibes, negative spirit ang na-attract mo. Sa akin po, piloso po akong tao, hindi po ako naniniwala sa ganon. Pero sa kabutihan po ng Ama, at ang puso ko po lagi pong nananalig na hindi niya ako pababayaan, manalig ka lang. Gumawa po siya ng paraan para mula sa Saudi, maibalik ako sa Pilipinas. More than 15 years po kasi ako sa Saudi. Nakalimot, nagbago ng relihiyon, pero hindi pa rin po niya ako nakalimutan. Nung nandito na po ako, alam ko po pag hindi na po ako magagaling. Sumuko na po ako sa Kanya kasi nakailang manggagamot na rin po ako, mapamedical, albularyo, wala pong kagalingan eh. Hanggang napunta po ako sa dakong ito, sa gabay at patnubay po ng Ama. Nung una po, hindi po ako naniniwala, nasa labas pa lang po ako ng dambana, ayaw ko nang pumasok. Kasi alam ko, pinabayaan ako ng Panginoon for how many years. Kasi ang pamilya ko, kilala lang ako pag may kailangan. Lahat po ng tao, ganun naman eh. Kung wala ka namang kailangan dyan, hindi mo siya kilala eh. Kayo po ba pupunta dito pag hindi nyo kailangan ng Panginoon? Nandito po ba kayo dahil gusto nyo lang, dahil siguro yung iba mag-uusisa, pero inakay po kayo eh. May nakilala kayong tumungo na dito. Ako po wala talaga, pero mga kapatid ko po, dati po buo kami, pero hindi po ako nag-aalala, darating po ang panahon, magkakasama-sama po kami uli. Yung po pong nauna ko mga kapatid, medyo nalihis ng landas ngayon, pero alam ko ibabalik po sila uli. May mga kasama po ako, mga bagong mga kakilala ko, sa pamamagitan po ng Ama, na ibahagi ko sa kanila kung ano po ang nangyari sa akin sa dambanang ito. Alam niyo po, nung inakap ko po, o natagpuan ko po, hindi ko pwede sabihin natagpuan, inakay po, ginabayan po ako ng Ama na mapunta dito. Despite of all those things na alam kong mangyayari, pagsuko po sa Kanya, alam kong mawawala sa akin ang lahat. Ang pagpananatili ko po sa Pilipinas, malaking sugal. Pero, nung mga umpisa, puro pang bana, paano na ako? Wala akong kabuhayan, wala ang anak ko sa piling ko, malayo siya. Tinuran po ng Apo Conching na ginamit ng banal na spirito na huwag kang mangamba, darating ang takda, magkikita kayong muli. Pinanaligan ko po yun. Hindi po ura-uradang na nagkita kami, pero after 2 years, nagkita po kami ng anak ko. Pero yung 2 years pong yun, kanina po ako kumapit. Pabalik-balik ako dito. Marami po akong naging kapamilya dito na hindi ako tinuring na iba. Sa tuwing pong manghihina ako, tatawagan ko yung mga kapatid ko dito na hindi ko na po yata kaya, pero may panaka-naka, magte-text si Apo, walang ibibigay ang Ama na hindi mo kakayanin. Manalig ka lang, wag mong tatanggalin sa puso mo, isaisip mo na ang gabay ay laging nasa'yo.
tao pa rin po ako, nangamba pa rin po ako, matigas ang ulo ko eh. Parang, paano na ako? Saan ako kukuha ng panggastos? Nabuhay ako ng marangya, kahit anong gusto, nabibili. Ang anak ko nandyan lang, pero sabi ng ama, wala akong kukunin sa'yo na walang kapalit. Yung mas higit pa ang may bibigay ko sa'yo, piliin mo lang ako. Nung umpisa po talagang ang hirap-hirap. Kasi po, kayo po, sino pong nawalan ng mahal sa buhay? Sa akin po, imagine yung pagpunta ko sa Pilipinas, ang naging dahilan po yung pagkamatay ng pamangking ko na nandito rin po pumunta sa dakong ito. Nawala po ang pain sa kanya. Kinuha man po siya, alam ko pong maligaya na siya sa piling ng ama. Lagi pong sinasabi nun sa kapatid ko na, huwag kang mag-alala kasi ang anak mo na mas magandang lugar. Hindi man po nila matanggap yun. Kasi pag binawian ka ng mahal na sa buhay mo, ang tendency, magagalit ka eh. Ano po bang naging kasalanan ko? Saan po ako nagkamali? Kung kailan ako sumusunod sa inyo, may binawi kayo sa akin. Sa akin po noon, give up na ako. Imagine po, yung lulukuban kayo ng 12 espiritu na hindi nyo alam kung saan nanggaling. Sabi po sa akin ng apo, kung mahina-hina ang pananalig ko, baka noon pa po bumigay na ako eh. Pero hindi po ako tumalikod, hindi po ako tinalikuran ng Diyos. Nanalig po ako na ibibigay niya po ang kagalingan sa takdang panahon. Nakamit ko po yun. Kaya po, hindi man po ako madalas nakikita dito, pero hindi po ako nakakalimot sa Kanya. Dinadala pa rin po ako ng paa ko dito. Dito po ang kalakasan ko eh. Kumbaga sabi ni Mami Beth, saka ni Mami Marie sa akin, saka ni Tita Dory, para tayong cellphone na pag nalolobat, kailangan mag-recharge. Kasi tao lang po tayo, pero kung katauhan lang po natin ang paiiralin natin, mahina tayo, wala tayong magagawa. Pero kung sa puso't isip natin, itatanim natin na may Diyos, lahat kakayanin natin. Kahit bawiin niya pa ang pinakamahalagang bagay sa buhay natin, kaya niyang palitan eh. Mayaman ka ngayon, sige magpakasasa ka sa kayamanan mo. Pero pag yan binawi ng Diyos, kanino ka pupunta? Sa Kanya pa rin eh. Siya pa rin po. Bawian man po kayo ng mahal sa buhay, huwag po kayong magagalit sa Kanya. Bagkos, lumapit kayo sa Kanya kasi siya lang ang makakapaghilom ng sugat, kung ano man po yun. Sa gawain pa yun ko po kailan yun, sinabi po ng ating kinalugdan na kailangan mawala sa lupa ang katawan, panlupang katawan, at ang buhay para makamit ang buhay na walang hanggan. Makakamit lang po natin yon sa piling ng Panginoon. Ako, ganun po ako. Ang tawag po sa akin, mga kaibigan ko, sa kanila, Ate Beth dati, worry freak eh. Kasi po, may konting lang, worried na ako. Saka po ako hindi nakakatulog pag nangangamba. Yung bang iniisip ko kung ano yung dapat kong gawin bukas. Eh pag nag-iisip po ba kayo, may naidudulot sa ano nyo yun, di ba po, masakit ang ulo nyo. Masungit kayo bukas. Lahat kaaway nyo. Yung bang parang, galit ka sa mundo, ayaw mo nang mabuhay. Ako po ganun. Pero unti-unti, hindi ko naman po alam, sasabing, napakabait ko na po ngayon. Hindi po. Marami pa rin pong pagdalisay, pagbabata na kailangan natin. Pero hindi ko pa rin po talaga kakayanin yon. Kung hindi ko po pinapapasok ang ating Ama, Diyos Anak, at ang Kanyang banal na Espiritu. Dapat po panahanin natin siya kahit galit na galit tayo. Dito lang po sa puso natin dapat lagi yon. Saka po yung pangamba, alam niyo po, kailan lang may nangyari sa akin eh. Nandiyan yung paninira, aawayin ka, kahit po marami kang ginagawang kabutihan, hindi po makikita. Pero wag niyo pong expect ang reward sa kanila. Sa Kanya po. Siya po lahat nakakakita kung anong ginagawa natin. Pagpaubayan na po natin sa Kanya. Yung mga binawi, sabi niyo, Diyos ko, kung may nawala po sa amin, alam ko pong hindi niyo kami pababayaan. Ibinibigay po namin ng buong puso kung ano po yung aming alalahanin sa buhay, suliranin, alam po namin hindi nyo kami pababayaan. Alam nyo po, pag sinambit nyo yun, yung ano po yung taos-puso, na talagang tiwala nyo na sa Kanya, mapapanatag po kayo. Ako po noon, pag nag-worry na ako, naku,
hindi na ako makakatulog, nandiyan ang puyat ako. Pero po, pag siya po ang nanalig tayo sa Kanya, papanatagin niya po ang kanyang kalooban, bibigyan niya po kayo ng kapayapaan na kailanman walang makapagbibigay kundi siya lamang. Kanina pa po ako tinuturo ni Lolong magsalita, pero hindi po talaga ako handa eh. Pero na-miss ko po kayo eh. Na-miss ko po ang kapamilya ko dito sa Dambana. Dito ko lang po talaga naramdaman ang totoong pamilya. Ang pamilya po kasi hindi masusukat sa dugo eh. Wala po sa dugo yun. Kung sinong tumatanggap sa inyo ng buong buo, nang walang paghuhusga, kapamilya niyo po yun. Kung lahat po tumalikod sa inyo, wala kayong masumpungan, wala kayong mahingan ng tulong. Nandyan lang po siya, naghihintay. Hindi po ako sanay magsalita ng ganun, pero alam ko, pasubali ng banal na spirito na kailangan kong magsalita. Kung ano man po ang sinasambit ko ngayon, ito po'y hindi galing lamang sa akin. Ito'y binubulong, sinasambit ng aking bibig para inyo pong maintindihan na lahat po dito ginagabayan ng banal na spirito. Magtiwala lang po kayo. Mahal na mahal po tayong lahat ng Ama, at kung tayo'y magsusumikap, magbabata, makikilala po natin siya. Makakadama tayo at maiintindihan natin na lahat ng kanyang pangaral sa pamamagitan ng kinalugdan na si Apo Conching na ating tinuran o ating tinatawag, lahat po ay ating makakamtan. Maglilinis tayo mula ulo hanggang paa, pati ang ating kaluluwa ay makakamit ang kapayapaan na hindi makakamit ng ating lupang katawan. Mas gusto niyo po ba mayaman kayo dito sa lupa o sa kabilang buhay? Doon po tayo lahat. Lahat po tayo ang goal natin, dapat magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Amang nagmamahal sa atin. Kaya sana po, sa aking binahagi, may natutunan kayo kahit paano. Kasi po talaga hindi ako sanay magsalita sa lahat. Magandang umaga po uli at sana po makamtan natin ang kapayapaan ng ating minimiti. Maraming salamat po sa napakagandang ibinahagi ng ating kapatid. We still remember na your face, kapatid. Yung taga-Pasay na namatay yung kapatid niya. Subalit sa mga pagsubok sa kanyang buhay, natanggap niya ang lahat dahil tanggap niya ang Panginoon, ang banal na aral. Napakapalad po natin sapagkat sa bawat pagsubok ay ating tinatanggap. Maraming mga pagsubok, lalo na kung ang mahal mo sa buhay ay oras na at kinuha ng Panginoon. Sabi nga po ng banal na Espiritu, takda-takda, tanggapin. Sino po ba ang natatakot mamatay? Sino po ba natatakot mamatay? Ako po hindi. Buhat nung mapunta ako rito, nakapakinig ng banal na aral, hindi po ako natatakot mamatay eh. Kasi po doon sa pagkakaroon ko ng karamdaman, akala ko po mamamatay na ako, subalit hindi pa po pala dahil hindi pa takda. Pag niloob ng Panginoon, wala pong makapipigil. Kahit po yung sarili natin, kahit magpakamatay tayo eh. Pag hindi takda, hindi po magaganap. Maraming salamat kapatid. Ala pa po ang mahal na Apo. Ngayon naman po ay aalayan tayo ng isang awit ng ating kapatid na si Tita Mirna. Sa bawat pag-awit po ng ating mga kapatid na tumatayo dito, namnamin po natin. Dahil pag nag-alay sa Panginoon, sigurado 100% madarama natin ang Panginoon. Kapatid na Mirna. Muli po, Ama, pasasalamat na walang hanggan sa napakagandang araw na ito, sa napakagandang handog mo na pinagsasalo-saluhan naming magkakapatid, sa kalooban mong napakaganda. At nawa nga po, ang bawat tinatawag mong tumindig sa harapan ay maging inspirasyon ng bawat isa. Lugmok sa karamdaman,
mga pagsubok, kalumbayan. Nawa po, Ama, maging inspirasyon ng bawat isa. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakaganda po ng tema na ipinagkaloob po sa ating kapatid na si Tita Au. Pagtanggap. At sa temang iyon ay nakapaloob ang katanungan, sa pagtanggap mo ba? Sino ka na ngayon? May tinanggap ka na ba? Anong nabago sa dati mong buhay? Batid ko po, tinawag ako ng Ama upang mag-alay ng awitin. Subalit nagpupumiglas ang puso kong magbahagi ng karampot na kataga na kung papaano katotohanan sa una kong buhay, sa kabila ng kapayakan ng buhay, ay naroon nakapaloob ang pagkamahina, ang kanipisan, ang pagkamaramdamin, ang pagtatanim ng sama ng loob. Subalit, sa haba ng panahon, nang tawagin ako ng Ama, pagtiyagaan niya ako na makilala ko siya. Nagsumakit akong makilala ko siya. Binago niya. Bagamat hindi patuwirang lahat ay nabago, narong sa isang iglap, natatanggap ko ang dapat kong tanggapin. At higit sa lahat, binago niya ang damdaming di marapat, na kung ikaw ay nasasakitan at may ginagamit na nilalang sa'yo bilang mga kapatid mo o kaanak mo, hindi nga marapat na magtanim ng sama ng loob sa puso, kundi marapat na pasalamatan natin ang sinumang kapatid natin na ginagamit sa atin. Sapagkat nararamdaman ko po sa sarili ko, ako man po ay nagagamit na pagsubok. Maaaring sa kapatid ko sa laman o maging sino man po sa inyo. Kaya ganun po ang gawin nating pagtanggap kung paano sa damdamin ko ngayon. Kasi po kapag ang namutawi sa ating puso, sinaktan ako ng kapatid ko. Tama po ang sinabi ng ating mahal na Mami Beth at ang ating facilitator. Pag yaon po ang nanahan sa ating puso, wala po tayong mararating. Malulugmok po tayo at puro pagdaramdam. Ngayon po sa mga naririto, iaalay ko po ang awiting ito sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. At lalo tigit sa ating mga kapatid sa ibayong dako, napakapapalad nyo mga minamahal ko mga kapatid, hindi man tuwirang masambit ko po ang lahat ng mga pangalan ninyo. Navivision po namin kayo, inaabangan ninyo ang bawat oras na nanabig kayo, na kayo'y makapanood, makapakinig ng banal na salita, at maging ang kaming mga kapatid nyo na tinatawag sa harapan, ay nagbabata kayong makinig at makapulot ng mga bagay na magpapatatag sa inyo. Kaya ikaw anak, pakinggan mo ang awiting ito. Salamat sa matamis ng ngiti sa labi mo. Angkinin mo, namnamin mo, ang awiting ito'y para sa iyo, mula sa Ama at para sa ating lahat. You raise me up. Tumanggap po tayo. Hindi tayo pahihintulutan ng Ama na malugmok. Hindi tayo pababayaang tayo'y sumubasog, itataas niya tayo. Ialay natin lahat sa Panginoon, tanggapin natin ang marapat na mula sa Kanya. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Maraming salamat po, Ama. Nawa po sa awiting ito, maging inspirasyon ng sino mang nanamnam sa nilalaman ng awiting ito. Pagharian mo pong ganap ako, Ama. Amen. Napakabuti ng Ama, mga kapatid. Namnamin po nating marapat ang awiting ito. When I am down
and oh, my soul so weary. When troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Oh, I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Ama. Nananalig po ako na sa pamamagitan ng awiting ito, maramdaman ng mga kapatid mo. Kapatid ko na kaming lahat ay itataas mo kapag tuwirang tinanggap namin ang kalooban mo. Amen. Maraming salamat po, kapatid. Palakpak nga po natin ang buhay na Diyos. Papaano nga po ba pumalakpak pag Panginoon ang ating pinapalakpakan? Salamat po. Palakpakan po natin si kapatid na Mirna. Kala ko may papalakpak ng pataas eh. Ang susunod naman po ay isang awit pa din ng isang Caps. Ang ating kapatid na si Larry, Caps Larry. Andyan po ba? Caps Larry. Isa pa pong palakpak para sa ating Panginoon.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa hapong ito. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na makapag-alay tayo ng isang awitin, bigay inspirasyon sa ating pong lahat. Tayo pong lahat ay nagmimithi na makamta natin yung mga idinudulog natin na kailangan lamang ay ating mapagtibayan. At tulad po ng aking awitin ay siguro po tugma rin dun sa tema ng ating kapatid sa umagang ito. Naghintay ka lamang. Muli, Tita Mirna, pahiram po ulit. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa, mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat nga lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatid kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ginhawa. Ang isipin mo'y may bukas pa na nilaan ating Ama. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang luluha kung nabibigo, dapat ay lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatid kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kung ikaw ay may inaasam para sa iyong buhay, sa Ama ay dumulog ka ng may katapatan. Kung ito'y makabubuti, asahang makakayanan. Subalit kung hindi naman, ay huwag kang malumbay, hindi ngayon nabigo ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatid kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang.
Maraming salamat po. At bago po ako magtapos, nais ko lang pong magbahagi ng konti para po sa aking anak. Na dati po, hindi po kasi naibahagi ito. Na dati po kasi yung anak ko, nung bago yung araw po na mission sa Mapanike, nung September, ganito pong oras, sinundo po ako sa amin dahil maghapon na po siyang nagsusuka. At nung tinawag po ako sa amin, sabi, 13 beses na raw po siya nagsusuka. Kaya pinadala po siya sa akin dito nung misis ko. Nung matapos po yung gawain, dahil sasama rin po ako dun sa gawain sa mission sa Mapanike, sinabi ko po sa mga kasama ko, hintay lang po ako, dudulog ko lang po yung aking anak. So nung matapos po yung pagbe-bless ni Apo, itinulog ko po siya. Hinawakan po siya ni Apo, sinabi nga namin na halos maghapon na po siya nagsusuka. Hinawakan po siya ni Apo, sabi po ni Apo, huwag kang mag-alala, stress lang yan. Sabi niya pong ganon. Sige, kumain ka na, hindi ka na magsusuka. Sabing ganon po ni Apo. Nung iuwi ko po siya doon, tapos sumama na po ako sa Mapanike. Nung pag-uwi ko po after sa mission sa Mapanike, 11 ng gabi, dumating na po kami sa bahay. Tinanong ko po yung misis ko, nagsuka pa ba? Sabi niya, hindi na. Kaya po, nais ko po sabihin sa aking anak ngayon, yung binanggit na ng mahal na Apo na stress lang yon. Siguro po, ang anak ko nai-stress nga sa komo nga nakagraduate na siya at ngayon hirap, hindi pa siya makapagtrabaho ng dire-diretso, umahanap pa siya ng experience. Siguro kako, napipressure siya. Kaya sabi ko, anak, huwag kang ma-pressure. Gagaya nung inawit ko, maghintay ka lamang darating din yun. Maraming salamat po. Maraming salamat po, kapatid. Manalig lang po tayo at magtiwala. Lahat po ng wish natin, granted lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Nawa ay kinapulutan po natin ng magandang aral. Ang lahat po ay inaanyahang tumayo upang awitin